Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong nakaka-good news para sa mga DDS. Isang kalye survey posted by Pinoy Kalye TV, ano? Tinanong, sino ang dapat ma-impeach? Marcos o Duterte? Ay, nako. Nakakatuwang pakinggan ang sagot ng taong bayan. I don't know kung saang lugar ito. Basta klaro, iisa lang ang sagot ng mga tinanong. Pakinggan natin. Iiyak na naman ang mga loyalista nito. BBM? Bakit BBM? Wala nagagawa eh. Kasi kay Sara, wala namang ano eh. Hindi mo naman maka-Duterte, di ba? Pilipino lang. Oo. Wala man silang ano eh. Evidence eh. Yes. Puro ano lang eh. Sabi-sabi lang eh. Sabi. Ayaw ko na si BBM. Sisi ako, siyang binoto. Ay, walang nangyari. Lumalala ang bansa, di ba? Una-una, nawala yung kaban ng bayan. O paano ng mamamayan, di ba? Kasi ang magpe-presidente dapat may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Yes. Dapat ganun. Hindi eh. Di ba? Si Bongo. Bakit? Eh wala namang kasi siyang nagawa eh. Naghihirap katulad niya ngayon. Ang dami na ngayong matatas na bilihin. Kaya dapat siya ang matanggal. Ay, Bongbong, wala namang ginawa si Bongbong eh. Pinataas lang niya lahat ng bilihin. Tapos corrupt. Bongbong. Bakit po? Wala naman nangyayari kasi sa sa Pilipinas. Tao ang naghihirap eh. Si Bongbong Marcos. Bakit po? Halatang-halata yung corruption niya, buong administrasyon niya. Klarong-klaro na. Wow. Tapos bakit si Sara Duterte ang i-impeach samantalang cleared na siya sa kuwa? Wow. BBM. Bakit po? I like Sara. Bakit The best president. Siya ang nakakatulong dito sa Pilipinas. Kasi ito, wala nang nangyayari yan. Puro kurakot ang mga tauhan niya. Si Marcos. Kasi sa lahat ng nakikita natin sa sa FB, kung saan-saan man sa First Journal, hindi maganda talaga yung pagkakaano niya dito sa buong Pilipinas. Kahit na taga Norte ako, siyempre ito. Niya rin sagot dyan sa tanong niya. Nakikita naman natin. Wala lang akong malita. Marami malita dyan. Titinda, di ba? Marami. O, yun lang. Ang ibig ko sabihin. Di ba? Si Bongbong, wala naman siya nagagawa sa bayan natin eh. Puro lang pahirap. Ito, ano, sila mo. Pataas ng pataas yung ano sa kanya eh. Yung mga gas. Hindi naman tayo ano eh. Basta ito dapat. Ay si Bongbong. Bakit? Aba, ikita niyo naman eh, halata niya sa flood control eh. Siyempre dapat, di ba, sa mga ruto o ano pa. Dapat sa presidente kailangan, kaya niyo kontrolin. Ay, hindi naman ako kontrol eh. Magawa ang taong bayan, ang mga mamamayan ng nagdadala nun. Oo, ayaw ko yan. Bakit po? Ayaw ko yan, ayaw ko yung patakaran yan. Wala siya kung pinanganak ako yan, Marcos, ayaw ko. Ayaw ko yan, basta ayaw ko. Grabe. Akin ano eh. Ano? Gising na ba ang taga-palasyo? Hindi naman lahat. May mga Marcos loyalist pa rin. Kaya lang, yun nga, karamihan ngayon. Tingnan nyo ang mga reaksyon taong bayan sa mga post. Ayun, mag-post kayo tungkol sa energy crisis. Kung ano man ang sasabihin ng Pangulo, tinatawanan na lang eh. Either tawa o galit. Mabibilang mo lang sa kamay, mag-like. So napapansin ko, mga 80 to 90% sa taong bayan, wala nang tiwala sa administrasyon. They have lost their credibility. Tapos sasabihin pa niya na nagwo-worry siya, baka daw yung susunod na presidente hindi susunod ang kanyang legasiya. Ano bang legasiya niya? Oh, binaras siya ni Congressman Pulong. Ang legacy mo, korupsyon. Weakness mo as a leader at hindi mo man lang matugunan ang mga pinakasimpleng pangangailangan ng mamamayan. O siyempre, pag si BP Sara ang magpresidente, hindi niya itutuloy yung korupsyon. Lalabanan niya.
ipapakulong niya ang mga maleta gang. Ano bang tingin ng administrasyong ito? Ang dami nilang nagawang maganda. Puros lang pangako. O, tingnan nyo ang ekonomiya natin ngayon. Bumabagsak na. Dolyar sa peso. 60 pesos, 60.7. Yun na yung exchange rate ng peso to dolyar. Napakahina na ang peso natin. Kaya ang mga presyo ay spaghetti, hindi naman pababa. Ang pababa, yung buying power ng ating pera, inflation. Yung 1,000 noon, malala ko pa, panahon ni Duterte. 1,000, mag-market ako, mabigat na yung dala-dala ko. Ngayon, halos, sobra kalit na kalahati ang nawala. Ganyan kahirap ang bansa ngayon sa pamumuno ng administrasyong ito. Tapos, impeachment case laban sa kanya, binasura ngayon, si BP Sara ang tinutuloy ang impeachment. Sige, iakyat nyo na sa Senado. Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Kamara para makapanood na kami ng bloodbath, ang tunay na labanan sa Senado, sa impeachment court. Hindi dyan sa Kamara na fishing expedition lang kayo. Handa si BP Sara na humarap sa inyo sa Senado. Kaya huwag kayong umasa na may magagawa pa kayo. I-impeach nyo na para makita natin magkaalaman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para naman itong tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. Oo, so si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At So, pikunan daan. mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so na katong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan nadaot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tangan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud so karon sa gyud. mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan nga programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis release na gyud. na. Sige, sige. So nahuman na og atop si Kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasiyugdaan nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan. sa dili lang diri sa among barangay sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.